You plan all of this? Bulyaw ni Adriel sa akin na kinakunot noo ko. Sasagutin ko sana siya nang bigla niya naman akong tinulak papasok sa isang madilim na kwarto. Ano bang problema mo? Tanong ko sa kanya nang binuksan niyang ilaw. Ilikot ko naman ang tingin ko sa paligid. It's a storage room ng mga dayami at binalik ang tingin ko sa kanya nang sobrang sama ng tingin sa akin. Bakit ka pa bumalik, Rosana? Wala sa wisyo niyang tanong. Para saan ako? Simpleng tugon ko na kinangisi niya. A devil smirk. Para sa anak mo? Wala ka ng anak dahil anak ko lang si Amiel, Rosana. Anak namin ni Athena. Umalis ka na rito. Umalis ka na sa mga buhay namin. Napaigtad ako nang akala ko susuntokin niya na ako. Pero tumama ito sa pader na malapit lang sa gawi ko. Nakita ko ang pagkasugat at pagkadurugo ng kanyang kamao. I'm about to approach him and held his hand para matingnan ang kanyang sugat nang lumayo siya sa akin kaagad. Don't come near me. Tanging sinabi niya lang at napasandal sa pader malapit sa kanya. Hinayaan niya lang tumulong dugo sa kanyang kamao habang nakapamulsa ang kaliwa niyang kamay. Hindi na siya nakatingin sa akin at nanatiling tahimik habang ako, tinitigan lang siya at binubuo ang mga salitang gusto kong sabihin sa kanya. Bakit ka ba galit sa akin, Adriel? Bigla ko na itanong sa kanya. I just don't like your presence near me. It's making me uncomfortable, suffocated and unrestricted. Hindi ko maintindihan ang sagot niya sa akin. Unrestricted? Really? San ka naman hindi mapigilan? Tumingin tong muli sa akin. And this time hindi nagalit na nakikita ko sa kanyang magandang mata, kundi isang matinding pagnanasa na. An earnest desire to claim me, to own me, to be with me. Hindi maaari itong iniisip at nararamdaman ko. Nagkakamali lang ko sa nakikita ko sa mga mata niya. I am just hallucinating things. Sa pagnanasa makasama kang muli, naked in my bed. Makapigil hiningang sagot niya. And in just a split of a second, makadampi ng aming mga labi habang nakasandig ako sa pader, nakakulong sa kanya mga bisig. I am not responding pero ramdam na ramdam ko ang paggalaw ng kanyang labi. Buong lakas ko rin siyang tinutulak papalayo sa akin. Damn, anong ginagawa niya? This is wrong. 3 hours earlier. What? Di ka makakasabay sa amin ngayon ni Amiel? Kala ko ba pupunta ka na? Dinig kong kausap ni Adriel sa kanyang asawang nasa kabilang linya. Kitang-kita kong frustration ito habang kausap si Athena. Inialis ko ang tingin ko sa kanya at bumaling kay Adi na nakatingin din pala sa akin kaya ngumiti ako. Why are you looking at me, young boy? Nakangiti at malumanay kong tanong sa kanya. Ngumiti ito. I am just happy looking at you, Tita Rosana. Tita Rosana? I thought you want to call me your mommy too. Tanong ko sa kanya. Daddy said I only have one mommy and it's Mommy Athena. Malungkot na pahayag pa nito. Napatingin ako sa gawin ni Adriel na papalapit ngayon sa gawin namin. Let's go, Adi. Sambit ito nang mapalapit na sa amin. Kagad niya namang binuhat at inayos ang mga bagahe nilang mag-ama. Saan kayo pupunta? Parang tanga kong tanong sa kanya na kinakunot noon niya. Sasakay na ng helicopter. And how about me? Alangan naman ako magbuhat ng bagahe mo. Iritableng tugon nito at nagpatiunan na sa paglalakad papasok sa loob. Ang sungit naman na mo akong na yon. Mali ko bang aalis na pala kami? Di niya malang sinasabi kung di ko patatanungin. Nakasakay at nakapwesto na kami sa loob ng isang helicopter. Parang may kuuna namang pumasok sa aking alaala. Nang mapatiin ako kay Adriel na inaayos ang seatbelt ni Adi. Parang kahapon lang na nag-helicopter ride kami, patungong isa ng kanyang pinsan. Doon kaya ulit ang punta namin? Di ba natin kasabay si Athena? She needs to arrange things for her photoshoot kaya mauna na lang daw tayo. Kaswal niyang tugon. Kailan siya susunod? Sasabay na lang daw siya sa mga staffs niya sa Makalawa. So the three of us, Adriel, Amiel, and me, we will be alone together in an island for 2 days. We are like ang cute naman ng anak ninyo, Mr. and Mrs. Monteverde. Napatingin ako sa nagsalitang lalaki na katabi ng piloto na nagmamaniobra ng helicopter. Hinablot to ni Adriel sa kanyang damit. Shut the fuck up, Primo. Bakit galit na galit, Adriel? Bakit ka nandito, Primo? Malamang helicopter ko to. Isla kong pupuntahan ninyo. Akala ko ba sa weekend pa kayo ni Avi at ng mga bata susunod? Bakit? Di pa pwedeng gusto ko lang mag-helicopter ride? And I want to personally meet Miss Tina Santiago. Napatingin at kumiti naman sa akin ng lalaki. Kilala ko to. Aviana's husband, Engineer Primotivo Alarcon. He knows something about me and Adriel's past. Umalis to sa pagkakaupo niya sa harap. Umupo sa tabi ko. At tinitigan niya kami ni Adriel at si Amiel na mahimbing na natutulog ngayon. Pinaghalong itsura niyong mukha ni Amiel. Out of nowhere, sambit nito.
Napansin ko ang masamang pagtitig ni Adriel sa kanyang pinsan. Napasilap sa akin dahil nakatingin ako sa kanya, kaya't nagtama mga mata namin. Umiwas naman ako kaagad. I can't stand his stares at me. Shut up, Primo. Hindi siya pinansin ni Engineer Alarcon at tumingin naman ang pinsan niya sa akin. Don't worry, your secrets are safe with me. May assurance naman itong sambit. Secrets? Hindi ko mapigilang sambitin. Nakita ko naman ang pangisit pagtaas kilin ni Engineer Alarcon sa akin. Ngumisi rin ako. Wala naman kaming sikretong dapat itago ni Mr. Monteverde. It's just a pure business deal between us. Napansin kong irita at galit sa mukha ni Adriel. Tumawa naman ng malakas ang kanyang pinsan. To you, it's just pure business, but to someone else here, it's more than that. Matalinhagan nitong sambit na nagpa-curious sa akin. Ayoko mag-assume dahil alam kong mahal na mahal ni Adriel Monteverde ang kanyang asawa. That's enough, Primo. Bumalik ka na nga sa pwesto mo. What a nuisance. Singit naman ni Adriel at tinuunan nito ang kanyang pansin sa labas ng bintana. Habang umisilang kumindat sa akin sa Engineer Alarcon bago bumalik sa kanyang kinauupuan kanina. Isang oras pang lumipas sa marating namin ang isla na sobrang pamilyar sa akin. Napatingin ako sa gawin isang malaking puno, malapit lang sa dalampasigan at sa dangoon ng helicopter namin. Napatigal pa ako habang nakatitig lang sa gawin na yon, habang inaalalang malamig na gabing pinainit namin ni Adriel ng Stop remembering that night, Rosana. Napatingin ako nang dumaan to sa tabi ko. Si Adriel, buhat-buhat si Amiel na halatang antok na antok pang bata. So he still remembers it too. Pagkaayos ko ng gamit ko sa kwarto nakatalaga sa akin, napagdesisyonan kong mag-ikot-ikot muna. Nakabalik na rin pala si na Engineer Alarcon sa Maynila. Nagmamadali nga yung umalis, dahil nahanap na raw siya ng kanyang mga anak. Kung kaya't kami nilang naiwan dito ni Adriel at Amiel. Gusto ko sanang punta ng anak ko kaso mukhang andoon si Adriel sa kwarto ng bata. Di naman lingid sa kaalaman ko na ayaw nitong malapit o lumapit ako sa anak namin. Pumunta na lang ako sa gawing di ako makikita ni Adriel. Kung ayaw niya sa akin, mas ayaw ko rin sa kanya. Kaya ako nang iiwas hanggat maaari. I'm just only here for my son. Nothing more, nothing less. Napadpad naman ako sa isang medyo tagong parte ng bahay. I dialed Sophia's number. I need to talk to her about something, sana lang hindi mawala ang signal. It's ringing and she answers it. I'm about to say something when I feel someone's presence behind me, kaya't napalingon ako. I am trying to push him away from me pero mahigpit niyang hinawakan ang braso ko to stop me from making any more movements. Come on, Rosanna. Respond to my kiss. Napailing akong hinahabol ang aking paghinga. I'm about to open my mouth to say my disagreement to his actions when he grabs that opportunity to insert his tongue inside and explore it like it's his own. Hindi ako makapag-alag dahil mas lalo niyang pinalalalim ang pag-French kiss niya sa akin na wala ko ibang magawa kundi tumugon dahil kung hindi mas lalo akong makakapusan ng hininga. Naramdaman ko ang pangisi niya between our kiss dahil sa pagtugon ko sa halik niya. At dahil gusto ko nang makawala sa kanya kung kaya, pinadama ko sa kanya na gusto ko rin ang nangyayari ngayon. Para mag-loosen up ang pagkakahawak niya sa braso ko. Sinukbit ko ang mga kamay sa kanyang leeg, nang tuluyan niyang bitawan ang pagkakahawak sa akin. I am hugging him hanggang sa nasabewang ko rin ang kanyang mga kamay, caressing me there that gives more pleasurable feeling to me. Mas lalo niyang diniin papalapit sa akin ang kanyang katawan, at mas pinalalim pa niyang aming pagkahalikan. This is wrong. Ang lakas ng tibok ng aking puso't para ako nakipag-marathon sa Olympics sa sobrang hingal ko. Sa kanyang broad shoulders at persang tilulak palayo sa akin, mabilis akong lumabas. Damn! Napahawak ako sa aking bandang dibdib. I shouldn't feel this way. Mali ito. Nagkamali na ako noon, ayokong ulitin. Dalang ending na naman ito, ako lang din ang masasaktan. And besides, Athena does not deserve to be cheated on like this. Yes, this will only result to cheating and hurting someone. Kaya hanggat kaya ko pa, kailangan kong pigilan to. Dahil kahit anong tanggi ko sa sarili, addicted pa rin ako sa kanya. Para siyang droga noon na pinilit kong iniwan at layuan para gumaling sa pagkakagumon ko sa kanya. Ang paglayo ko noon at pag-alis parang rehabilitation para tuluyang makalimutan siya at maling damdaming namuo sa aking kalooban. Ngunit heto na naman ako, unti-unting nalululong sa pagnanasang hindi tama. Hindi tama dahil may asawa siyang mahal na mahal niya. Hindi tama dahil makakasakit at masasaktan lang din ako pag nagkataon. At ramdam kong isa lamang ako masarap na pagkain. Nakitagal niyang di natikman kaya't inaasam-asam niya ngayon. Pero magsasawa at magsasawa pa rin kapag natikman niya ulit ang paborito niyang putahe. Kaya hindi ako pa pwede magpatalo sa sarili kong damdamin.
I need to fight and defend myself from hurting someone and hurting myself. Dahil pag nagpadaig ako sa pagnanasang to, na pinaparamdam na naman ni Adriel sa akin, paniguradong kakainin ko lang din ang bitawan kong salita kay Engineer Alarcon na hindi sikretong relasyon ang meron kami ng pinsan niya, kundi pure business lamang. Yun lang at hanggang dun lang. Napamulat ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kaya kinuha ko to sa aking bulsa at sinagot. Hello, Rosana? It's Athena. Yes, Tina? Medyo nautal ko pang sagot. Andiyan na ba kayo sa isla? I can't contact Adriel. Oo, nandito na kami. Medyo unstable kasi ang connection dito kaya pawala-walang signal. Bakit mo nga pala ako pinasabay sa inyo tapos hindi ka rin pala makakasabay sa amin? Sambit ko. Dahil sa totoo lang, nagulat ako nang tinawagan niya ako kahapon to tell me sumabay na sa kanilang mag-asawa, papunta roon. Hay nako, Rosana. Actually, I just want to spend time with you rin sana. Kasi you feel like more than just a colleague to me o modelo ng magazine ko. You are a friend, that's why you should be treated like one. Kaya pinasabay kita sana sa amin. Kaso nagka-problema sa mga equipment sa gagamitin for the photoshoot, kaya kailangan kong ayusin muna to rito. At total nasa airport na rin kayo kanina kaya sinabi ko kay Adriel, mauna na kayo at sasabay na lang ako sa mga staffs ko sa Makalawa. Sorry for the inconvenience, Rosana. I hope my husband is treating you well. Paliwanag nito. Kung alam mo lang, Athena, he is really treating me well, but it's not right for you to know what just happened between me and your husband a while ago. Damn it! This is not a vacation and spending time with my son, but a total torture together with Adriel Monteverde. Wala na rin naman ako na magagawa eh. I'm already here. Narinig ko namang napatawa na lang din to. Yeah, kaya mag-enjoy ka dyan. Dahil mapapagod ka kapag nakapag-start tayo sa photoshoot. By the way, ikaw munang bahala sa mag-ama ko ha, lalo na kay Amiel. Hindi basta nakakatulog yun sa gabi pag di niya ako katabi. He's always looking for mother's presence. Paalala niya pa. Don't worry, I will be your replacement for the meantime. I jokingly answered. A replacement? Oo, sana. Tsaka lang kapalit kapag walang legal ng asawa. Yun na lang talaga magiging role ko sa mga buhay nila. Just a replacement sa mga kakulangan ni Athena bilang babae at ina at asawa ngayon. Ano ba yung pinag-iisip mo, Rosana? Saway ko sa sarili. Natapos ang usapan namin ni Athena dahil bigla tong nawala sa linya. I feel so tired. Naalimpungatan ako dahil sa katok sa labas ng pintuan ng kwarto ko. Nakatulog pala ako habang nakaupo pa rin sa sahig at nakasandal sa pader. Tumayo ako para buksan ang kusina mang nasa labas. Rosana? Malumanin na sambit nito. Ano kailangan mo? Kaswal kong tugon. Dahil kahit ayaw ko siyang kausap, wala akong choice. Sapagkat 3 lang naman kami rito. Can you cook? Tanong nitong na nagpataas ng kilay ko. Gising na si Adi and he wants you to cook him something delicious. Mas lalo napataas ang kilay ko. Si Amiel ba o siya ang may gusto na masarap na pagkain? Naalala ko tuloy ang sinabi ni Athena. Adriel doesn't know how to cook. Fine, mag-aayos lang ako saglit. Sagot ko na lamang. Napakamot naman to sa kanyang batok. Cute. Naligot nagsuot lang ako ng komportableng bestida. Naabutan ko naman sina Adriel at Amiel na nakapangalumbaba sa kitchen counter. Oh, my baby boy is already hungry. Lumapit na ako sa kanila. Napansin naman kaagad ni Adi ang presensya ko kaya lumiwanag ang mukha nito sabay ngiti ng kay lapad. Mommy! Napaigtad naman ako at napatigil sa paghakbang. Papalapit sa kanila nang biglang sumigaw ito at tinawag akong mommy. Simple lang niluto ko, beef steak for our dinner. Mabuti na lang may nadala kaming mga stocks para panluto dahil bukas papupunta rito ang mga tagapangalaga ni Engineer Alarcon sa isla niya. Sobrang saya ko naman na nakikita kong tuwang-tuwa si Amiel sa niluto ko. Napatingin din ako kay Adriel na nakailang dagdag na ng kanin dahil nasarapan din siguro sa inihain. Naputahe. Naramdaman niya yata nakatingin ako sa kanya, kaya tumingin din to sa gawi ko. Tinasan ko siya ng kilay bago nag-iwas ang tingin. Mommy? Napatingin naman ako kay Amiel. Yes, darling. Malumanay kong tugon. Napatikim naman si Adriel pero hindi ko na yun binigyang pansin. Cause I will grab this chance na matawag na mommy ng anak ko. Ngumiti lang si Amiel sa akin at umiling. Nothing. I just want to call you mommy while daddy is letting me. And you cook so good, mommy. This would be my favorite dish starting from now on. Sambit ito nakatingin ulit kay Adriel. So pinayagan niya ang batang tawagin akong mommy. What's with him? Nang una galit na galit siyang mapalapit ako sa bata. Ngayon naman pumayag siyang tawagin akong mommy ng anak namin. Tumingin din to sa akin. What are you looking at? Masungit niyang tanong na kinangiti ko naman dahil ang cute niya kapag nakakunot noo. Parang inis na inis sa akin.
Snobbish? Di ko na siya sinagot pero umiling na lang ako at nagpatuloy sa pagkain ng hapunan. Don't be so happy because I let my son call you his mommy. Inutusan ko lang siyang tawagin kang ganun para sipagin kang magluto for us. Napalingon ako sa nagsalita. Naghugas kasi ako ng pinagkainan. Ako na nagpresenta dahil sinamahan ni Adriel ang bata sa kwarto para makapagpahinga ng maaga. Still thank you. Tulog na ba si Amiel? Tugon ko sabay tanong. Dahil kahit temporary lang natawag akong mommy ni Amiel, harapan mismo ni Adriel, wala ako nakitang ni anumang pagtutol sa kanya. It's the best feeling ever. Sobrang saya ko. Sana dumating ang araw na matawag siya ni Adriela na daddy, which is imposible mangyari kahit anong paghiling ko sa mga santo at santa. Kaya't sapat na muna sa akin ang himalang nangyari kanina nang hayaan ni Adriel na tawagin akong mommy ng anak namin. Oo, nakatulog na siya. Pero alam mo, pwede kong hayaang tawagin ka ng anak ko ng ganon hanggang andito ka sa mga buhay namin. Pabitin itong sambit. What is he trying to say? Is he offering me an offer that I cannot even refuse? What's the deal? Direkta kong tanong. Humakbang siya palapit. Ang lapit na ng mukha niya sa mukha ko. What is he doing? Be my mistress in bed. Napatigil ako sa sinabi niyang iyon. Ano daw? Mistress in bed? Di na ako nakapagsalita nung sinakop niyang labi ko. Nakaawang dahil sa gulat. Gusto ko siyang itulak papalayo sa akin pero hinawakan niyang kamay ko. Mas lalo pang pinagdiin ang pagkakahalik sa akin. Explore my mouth like it's his own. Damn it, bakit ang rupo ko? Bakit ako tumugon? Bakit ako pumayag-mayaging kabit niya? Gaga? Sa kagustuhan mo nga palapit kahit panandalian sa anak mo. Hinayaan mong gamitin ka ni Adriel Monteverde. Hinahalikan niya ako sa bawat parte ng katawan ko. He's kissing me like he owns me from top to bottom, from inner to outer part of my body and soul. He's like a devil that I sold my soul in exchange of my existence beside my son.